tumawag si Mami Lita, may ahas daw. Saan? Ay, laki! Oo nga guys, may ahas oh. Subscriber na nagtanong ito na si Atkido Nyanamol. At masagot natin yung tanong mo kung paano ako nakapunta dito sa Japan. Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi, and this is Akira, and this is Mami Lita, and this is me, Makolis Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw. At out na naman ng mga factory workers sa Japan. Sa mga hindi pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Mac. Nakatira dito sa Japan. Kasama si Mami Lita. Nagmamadali tayo ngayon dahil under time nga tayo. 4:50 pa lang. Ang unang biyahe ng train is Juro. anong oras ba yun, Mark? Goji Juro po. 5:16. Ang lakaran mga 20 minutes kasi wala pang service bus, kaya lakad tayo. At for today's video natin ay meron kasing viewers na nagtanong kung paano tayo nakapunta dito sa Japan at nakapagtrabaho, kaya mamaya sa bahay sagutin natin yan. Hindi na kasi tayo nakapag video doon sa loob ng company dahil nasita tayo nakaraan, may nagsumbong na mabait. Nireport tayo sa office na bawal daw mag-video dun sa locker na hindi naman nakikita yung pangalan ng company. Alam ko pwede naman yun. So yung paglabas din natin binidyo, kaya hindi masyadong kompleto yung detalye, kaya sinimulan ko dito sa labas. Pati nga yung building guys, kahit hindi kita yung pangalan, ayaw nila, kaya yun, simula ng vlog natin dito na lang. At pauwi na tayo, medyo malayo pa yung biyahe natin, tapos gutom. Bakit hindi tayo makabili sa kombini, no? Pwede ka mauna maglakad kung gusto mo para makabili ka pa sa kombini. Ako tatakbo galing. Pagod yan, pagod, layo-layo dun eh. May malapit palang park dito sa park ng mga bata. Yung service bus kasi natin guys is 5:15 AM pa yung hatid. Oh. Naka-out tayo ng 4:45, so 4:50 naglakad na tayo. Sayang kasi yung 25 minutes na pag-aantay doon. Kapag sumakay tayo ng service bus guys ay 5:36 AM na tayo makakasakay ng train. Kaya pag nilakad namin to 5:16 ang unang biyahe masasakyan natin. Ganda ng sunrise oh. Ano ba sunrise? Time check tayo guys. Yan 4:57. Naabot pa ba tayo? Yun. Kalkulado Yung previous video kasi natin guys, dating 20 minutes yon, naging 13 minutes na lang dahil pinutol ko yung unahan nun. Dahil pinaginitan ako ng Kaisha o company. Bawal daw yung video, kaya simula ngayon hindi na tayo magbibideo doon. So ganitong maglakad sa Japan pagka mag-aalasin ko pa rin ng umaga, halos walang sasakyan, wala rin katao-tao. Yung sundo nga pala namin guys, kada 15 minutes yun. Ang simula 5:15, tapos may 5:30. Hindi na namin naantay yung 5:15, kaya nilakad namin hanggang train station namin lalakarin. Sobrang linis dito sa Japan guys, no? Ititanong nyo mga kasi dito, tapat mo, linis mo. Kaya yung mga dahon-dahon dyan guys, wala kayong papansin dahil nililinis ng mga nakatira yan dyan. Kaya mismo pati kalsada may naglilinis yan guys. Kaya gato kalinis sa Japan. Tignan nyo guys, kaya saan ka mapatingin dyan. Yan, kabila naman. Yun diba? Sobrang linis guys. Ganun talaga guys, ang gabi namin ay araw, ang araw namin ay gabi. Yan talaga pag mga night shift dito sa factory worker sa Japan. Tapos hingal pa paglalakad pag walang service bus. Tanaw na natin yung train station guys, time check tayo. Baka hindi tayo umabot sa 5:16, 5:07. Abot pa ba? 5:10 na. Ay, dito saan ako bibili? Walang pera gagamitin ko. Ay, pera to?
Ako 5.6, 5.10 lang ito, 5.6. Daan muna tayo ng daily guys, may bibili lang tayo tubig. Dahil yung nilakad natin, pagod. Tayo tubig guys. See you Sen. So nakabili tayo ng tubig guys. Nauna na sila mamilita dun. Tahabulin natin yung 5.60 na biyahe. So yun guys, magpa 5.15 pa lang. Swerte. Haba ng lakaran guys. Tapos hagdanan. Sobrang pagod tayo guys. Hindi na pala malamig sa Japan guys. Kaya pinapawisan na tayo. Naka-t-shirt na lang tayo. Init. Yun. Hindi na makakasama natin. Hindi. Bilang tubig. Hindi ba? Oh. Yung si Bok. Oh. Bok. Ebat Adan Bok. Namimiss ng mga subscriber ng Ebat Adan mo eh. Ha? Ha? Kaya na naman kumakaisin yan. Magpa 5.16 na. Ngayon daming tao ngayon sa train station na. Ano bang araw ngayon? Ba't ang daming tao? Webes, no? Friday. So ngayon ding-dong. Kumakain tayo. Gutom na guys. So yun guys, touchdown na tayo dito sa pinakamalapit na train station sa amin. At 16 minutes nga pala ang biyahe guys mula dun sa train station na malapit sa company pinapasukan namin. At 260 yen po yung pamasahe namin kapag ka pass mo po yung gamit o yung card ng pass mo. Kapag ka nag-ticket po kayo ay nasa 219 yung pamasahe. Uy, Tobu Super Pool guys, so puntahan natin to sa June 28 guys, open na siya oh. Makapag swimming naman, ang init na kasi. At yun, mamaya guys pag uwi natin sa bahay ay explain natin kung paano tayo nakapunta dito sa Japan. Yung iba nga pala doon nadadaan, tapos kami dito kasi doon sila pinakamalapit. Bok ka dito Bok, hindi ka napapagalitan dito Ebat Adan ka Bok. Dali, isa pakita ko yung mga viewers ko ng Ebat Adan, yung pinakamalupit Bok. Kailangan ng bago, bilis iba naman. Sign of aging yan Bok, kapag ka binabalakang na sign of aging. Yun, ulitin ko nga pala guys, kada train station ay merong police station. Kaya kung mawalan man kayo ng gamit dyan sa train station, yan, may police station dito. Ulam na masarap na ulam. Si Ate Len, nakabike nga pala si Mami Lita guys. At ayan, sa 12 hours ay 100 yen. So si Mami magbabike pa uwi, ako ay maglalakad. Kapag bike kasi guys ay halos 5 minutes lang nandun ka na sa bahay namin. Ako maglalakad siguro mga 15 minutes. Nasabi ko naman to nung mga previous video, kung napanood nyo po yun. Inuulit ko lang po para po sa mga bagong manonood po. Kaya pasensya na ako, naulit tong video na pauwi tayo. Pero mamaya guys, story time tayo kung paano tayo nakarating dito sa Japan, no? Atid ko lang yung mga bata sa school, si Irie at si Ate Akira. Tapos pagbalik ko, i-explain sa inyo kung paano tayo nakapag Japan at kung paano ba tayo natutong mag Nihongo o mag Japanese. Yun, doon lang tayo nalugi kay Mami Lita. Tayo lakad sa bike. Yung dalawang kasama natin, pinsan ni Mami Lita yun, tsaka yung asawa niya. Yung babae yung pinsan ni Mami Lita, Ate Len. At itong dinadaanan pala natin na to ay company rin to guys, itong gilid ko. Ayan, naka Kikuman yan. Nasabi ko na rin to nung previous video, baka kasi gusto nyo lang malaman yung mga bagong makakapanood nito. Sikat dito yan guys sa amin, yung company na to, Kikuman. Pagawaan siya ng toyo guys. Gusto ko rin makapag-apply dyan para kung sakasali mas malapit sa amin. Kaso walang sa atin, magsushokay o yung magpapakilala. Dito kasi sa Japan guys, uso yon yung halimbawa may kilala ka sa loob ng company na yan na mag-sushokay sa'yo o mag-i-introduce sa'yo para mas madali kang makapasok. Mas mahirap din kasi kapag yung ikaw mismo mag-a-apply. Tumawag si Mami Lita, may ahas daw. Saan? Saan dyan? Ay, laki. Oo nga guys, may ahas oh.
Ay. Ay, haba guys. Bilis. Nasa bakuran ng company guys. Diyan, hindi talang ahas yan, baby puti. Ay, Wala na nakita kanina. wala na yung book. Pumasok na yun doon sa loob. Bas na kanina. Oo. Wala na. Akala ko kanina. Wala na guys. Wala itim kasi. Mainit na kasi guys, kaya naglalabasan na yung ahas. Yan, madalas dyan makakita tayo. Lalo sa Fukushima bukta. Nangit no, nakakita tayo sa Fukushima. Company kasi yan guys, so medyo maraming. Ayan yung Kikoman eh. Malaki yung Kikoman dito eh. Lalabasan na yung mga snake. Hindi snake na tao ah. Snake na totoong hayop. Sabi ni ate may ahas daw dito sa puno. Zoom natin. Bilog. Gulong ng bisikleta. Gulong ng bisikleta. Lakas mo talaga. Nakakita lang tayo ng ahas. Naghanap ka ng ahas. Malapit na tayo sa bahay guys. Forward na lang tayo. So yan guys, at mag-aalas sa 1 ng umaga. Mamaya gisingan namin yung mga bata. Tapos hatid na si Bunsong Airy at si Ate Akira. Si Ate Akira muna una kong hatid. Tapos mamaya si Bunso dyan lang sa labas. Nagluto nga pala ng lugaw yung nanay ni Mami Lita. Uy, solve na naman ang pagkain natin. Meron pang tokwa na may suka. At wait, there's more. Merong lumpia. Sarap ng kain natin nito guys. Kain muna kami ni Mami Lita. Tapos after nito, asikasuhin namin yung mga bata habang nanonood ng sarili kong vlog. 7:45 na guys. Forward na tayo at hatid na natin yung mga bata. Yan nga pala yung mga pinsan ni Ate Akira. Oh, pasok na naman Dahil Friday nga ngayon guys, ako yung nakatoka maghatid sa mga bata. Ayan, salit-salita kasi kami magbabayaw. Bilisan mo, ikaw na lang kulang. Doon ka na sa tabi ko. So yun guys, nandito na tayo sa school nila. Medyo malayo to sa amin, mga 25 minutes siguro kapag nilakad nila. Kaya pinagsasalit-salitan namin magbabayaw na ihatid sila araw-araw. Pero pag uwian guys ay sila na lang maglalakad pa uwi. Pagpapasok lang syempre kawawa naman pagka umaga o bagong gising sila, di ba? So empty na rin tayo. Daan muna ako ng paggasolinahan guys. So yan guys, si Airy nga pala ay pagdating natin siguro nakabis na yun, pinaliguan na ni Mami Lita at nagpagas lang tayo saglit kasi empty na si Buddy. Baka may lakad tayo ng Sabado at Linggo hindi na tumakbo. Dalasan nga pala guys, minsan sa mga paggasolinahan dito lumalabas yung sukle, pero dito sa gasolinahan na to meron siyang machine na ano lang yung barcode nito. Ayan guys, yung barcode dito, pasok nyo lang dito at ayan nakalagay utsuri, ibig sabihin change, sukle. Pasok nyo lang yung barcode, yan nakukuha nyo ng sukle. Ay ayaw yan, sa labas na yung pera guys. So uwi na tayo guys, tapos forward na lang tayo kay Bunso at ihatid na natin din sa labas ng bahay dahil dun darating yung school bus nila. So let's go. Naglinis si Bayaw ng kuruma o sasakyan Ayan si Bayaw Ito nga pala yung apartment nila guys, 40,000 yan ang upa dyan. Uwi na tayo. So nandito na tayo sa apartment guys. Yung apartment nga pala namin ay 43,000 yen ang upa. Mas lamang to ng konti dun sa Bayaw natin. Naka-ready na si Bunso. Pasok na, Friday na. Yasumi na bukas no, Sabado. Yehey! Ang kinakain mo? Lumpia. Tatanong niya ulit kung saan dadalhin. 8:30 nga pala guys yung sundong bus ni Bunso. Kaya mamaya labas na tayo. At huwag nyo na lang pong kalimutan mag-subscribe mga Kulits Vlog. Salamat. Sapatos. Pamalikot sa school Okay. Mamaya sunduan ni Papa. Tatakbo-takbo. Tingnan mo yung tuhod mo. Maganda pa ka. Kumain ka ng kain mo yung bento mo ubus mo yun Okay. Bakit? Hindi masarap. Okay na sa'yo mami.
Pasok na. I miss you. Bye-bye na agad. Lagay na lakad na doon. Miss you. So yun. Siyempre, papasok na ikaw. Yung school nga pala ni Bunsong Airy guys ay malapit lang dito. Siguro kapag nasa school bus na sila ay siguro mga 5 minutes ay nandun na sila. Kapag binake ko yun siguro mga ano rin guys, mga 10 minutes. Napakalapit lang. Pero dahil kinder pa nga, syempre school bus muna sila. Ako si Papa naman kiss mo. Parating na school bus mo eh. Ang sweet talaga ng bunso, no? Pagka si ate Kikira suplada na kasi magdadalaga na, no Chang? Ayun na yung school bus nila guys. Bye bye Chang. Huwag kang malikot dun ha. Okay? So yan guys, mamaya 2:30 guys ng hapon, ang tanghali. Mamaya dito ko rin sila abangan, kaya hindi pa tayo ganong makakatulong ngayon dahil mag-a-alarm pa tayo, gising pa tayo. Yun, kaya lang paulit-ulit at paikot-ikot yung buhay namin sa Japan ni Mami Lita at mga bata. Hindi naman kami ganong gumagala pa ngayon dahil nga siyempre wala pa tayong ganong budget, pero papasyal tayo guys, huwag kayong mag-alala. At pasok na tayo sa loob. Explain ko na sa inyo kung paano ako napunta dito sa Japan. Okay, let's go. So yun guys, paano nga pala ako napunta dito sa Japan. At salamat dun sa viewers o subscriber na nagtanong ito na si Atkido Nyanabol. At masagot natin yung tanong mo kung paano ako nakapunta dito sa Japan. Kasi guys, nung 2007 ay isa rin akong nangangarap mapunta dito sa Japan bilang entertainer o dancer. Ilang taong ba nun? Siguro mga 18 to 19 guys. Grupo kami na sumasayaw sa mga bar. Hindi kami yung macho dancer guys, yung mga yung mga pang street dance ganun. So nagdadasal kami, nagsisimba pa kami noon para lang ma-aprobahan yung visa namin sa Hamamatsu, Japan, sa province yun guys. Sa isang bar. Kaso problema yung birth certificate ng kasama ko, isa, kaya hindi kami natuloy mapunta ng Japan. Sana 6 months sana, tapos 6 months ulit. Ayun pangarap ko noon. Tapos after a year, yun, nagkakilala kami ni Mami Lita. Hindi ko naman alam na gano'n, na may bloodline silang Japanese. 2011 nagkakilala kami at kinasal kami ng 2013. Ayun, next time guys, ang story natin, how to meet my Japanese wife. Yeah, story natin yan guys minsan. So yung paano muna tayo napunta dito, nung 2013 ay kinasal kami ni Mami Lita. Yun, wala pa rin, hindi pa naasikaso yung mga papeles nila. Hindi natin alam na may bloodline sila ng Japanese, Nikkei Jin kung tawagin yun dito sa Japan. Tapos nun, yun, mga ilang taon trabaho akong rider hanggang sa bila na lang, boom, nalakad yung papel ng lola nila, yung nanay ng Mami ni Lita, na aprobahan yung pagka Japanese citizen. Kung tawagin dito yun ay Koshikatoho. Yun. Tapos nung naaprobahan yung papel na yun, hindi mga bloodline nila, first generation, second generation, third generation. Sila Mami Lita is fourth generation. So 2018 yun guys. Tapos 2013 kasal kami ni Mami Lita, ilang taon bago naaprobahan yung papel o naasikaso na process. Yun, tapos di pagkapirma namin ng mga kontrata doon. Isang agency yun guys. Doon din kami nag-aral sa PNLC, doon sa may Skoda, sa may top PNLC. Nag-aaral kami ng N5, yung mga basic ni Hongo. So yun, January hanggang February, April, May, June, July. Yan, mga excited na kami dahil nag-aral-aral namin ng Nihongo. Kahit na konti lang yung natutunan namin. Tapos September 2018 guys, yun nga, nakalipad kami dito sa Japan. Ang alam lang namin is arigato gozaimasu. So
Ang dahilan kung bakit tayo nakapunta dito, si Mami Lita ay may lahi sila ng Japanese. May bloodline sila ng Japanese. Wow! Yun. Mahabang kwento. Dun sa next na story natin, yung How to Meet My Japanese Wife. Doon ko kwento sa inyo paano kami nagkakilala, sa kami nagkita, kung paano naging kami. Pero sa ngayon, yun lang muna, dahil ang visa namin dito, yun, sagutin ko pa yung tanong ni Kabayan. Kabayan, ang visa po namin dito ay long-term residence. Na una, 1 taon, tapos mag-renew ka, depende, 1 taon ulit. So, tapos pagka naka-chamba, 3 taon ng renew, tapos pag naka-chamba ulit, pwedeng 5 years na yung renewal nyo. So, ganun lang, tuloy-tuloy lang yung visa namin. Tapos, bandang huli, pag tagal-tagal natin, nakabayad na tayo ng maraming tax. Yun, pwede na tayo mag-apply ng EDUCAN. Kung tawagin dito ay permanent visa. Pag na-permanent visa na tayo, pwede na tayo mag-house loan, brand new car, pwede tayo mag-loan ng ganyan. Kaya napaka-importante rin nun para kay Mami Lita kasi dito na rin titira yung mga bata, dito na sila lalaki, dito na sila mag-aasawa. Siyempre tayo tatanda tayo. At baka mag-for goods pa rin tayo sa ating lupang sinilangan sa Pilipinas. So, yun. Alam niyo na kung anong visa ko at paano na punta dito sa Japan. Next time, paano namin nagkakilala ni Mami Lita. At siya nga pala guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Kung di dahil sa inyo, wala to. Yan. At kung di kayo nanonood sa akin, wala rin to. At sa 1 taong pagbablog sa YouTube, yan lang ako nakakuha ng ganito. Kapag wala talagang tiyaga, di ba? Nagtiyaga tayo kahit walang nanonood, yun. Nakuha natin yung monetization ni YouTube. Salamat. Thank you sa lahat sa inyo. At shoutout din pala dun sa nagtanong na yun at maraming salamat dahil nabuo tong content na to. At shoutout din dun sa isa pang vlogger dito sa Japan na si Lilsat Family. Yon. Mamaya lagay ko sa screen yung pangalan niya. Yan. So, mamaya sunduin ko si Bunso, tapos papasok na naman tayo ng gabi, alas 9. Puro walang trabaho ngayon dahil mahina yung trabaho, puro under time. So, tiis-tiis lang. So, paano? Subaybayan niya aking mga vlogs at sana nasayahan kayo sa konting share ko ng buhay ko dito sa Japan. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Bye. Janay ay.